muli po sa ating lahat. Narito na lang po si Len para sa ating ika-27th day ng ating sharing ng devotion video. At bago po tayo pagpasimula, huwag po natin kakalimutan na manalangin sa ating Diyos. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat muli. Nagpapasalamat po kami ngayon sa panibagong araw na ito muli na natapos, Panginoon, at alam namin na kayo ay lagi namin kasama upang mapagtagumpayan ang araw na ito. Anumang pagod ang aming maramdaman, Panginoon, alam po namin, Panginoon, na it's all worth it because we do our job and what we can, na parang ginagawa din namin ito sa inyo, kaya ina-enjoy lamang namin ang aming trabaho, Panginoon. At ngayon, Panginoon, kami po ay dadako muli sa pag-aaral ng inyong mga salita, Panginoon. At nawa ang kapahayagan ninyo at ang inyong mga aral na nais ipatid sa bawat isa, Panginoon, ang magbigay ng karunungan, Panginoon, at malalim na relasyon ng bawat isa, Panginoon, para sa inyo. Tulungan niyo po sila, Panginoon, na nawa ay magkaroon din sila ng pansariling pagsasaliksik, devotion, Panginoon, at pagbubulay-bulay ng inyong mga salita, Panginoon, upang makatulong ito sa kanilang ikalalagong espiritual, Panginoon, na para sa kung anong araw man na bigla ang dumating at ang inyong anak na si Jesus muli dito sa mundo, Panginoon, ay nakasisiguro ang bawat isa, Panginoon, na makakasama kami sa isasama niya sa inyong paraiso, Panginoon. Kayo po ang magbigay ng karunungan at laging langisan ang aking labi, Panginoon, at ang inyong mga salita at kalwalatian lamang ang mga ibabaw, Panginoon, at hindi ang aking sarili, Panginoon. Dalangin ko rin po, Panginoon, ang pagsama ng banal na Espiritu, Panginoon, upang ang mga mababanggit na mga salita, Panginoon, ay naaayon lamang sa inyong kalooban, Panginoon. Muli, binabalik po namin lahat na papuri at pasasalamat. Tanging pangalan ng bugtong na anak na si Jesus. Amen. So, ito ang sinasabi sa Lucas 17:27. Ang mga tao noon ay nagsisikain, nagsisiinom at nagsisipag-asawa hanggang sa araw na sumakay si Noe sa barko. Dumating ang baha at namatay silang lahat. Message, ito na nga ang sinasabing babala na dahil hindi nakinig ang mga tao noong sinabihan sila ni Noe, ang ginawa nila ay nagsikain, nag-inuman at mga nag-asawa. Kaya nang sumakay o pumasok na sa loob ng barko sina Noe, ang lahat ng mga nasa labas ay nalunod at namatay. Application, may dahilan kung bakit nasulat ang mga istoryang ito dito sa Biblia. Para maging handa tayo at hindi magwalang bahala kagaya ng mga tao noong panahon ni Noe. Ngunit hindi nabaha ang ating paghahandaan dahil normal na nangyayari na iyan sa panahon natin kapag may bagyo. Ang paghahandaan ay ang muling pagbabalik ni Jesus. Kung nakahanda ka na ay wala ka ng katatakutan. May iwan natin ang lahat dito kahit ang ating pisikal na katawan, ang ating espiritu ay dapat makikita na naghahari si Jesus. So, purihin ang pagkabasa ng banal na salita ng ating Panginoon. So, yun nga, kagaya sa unang sinabi ko is part 2 to ng story about kay Noe, di ba? Kung saan ay makikita natin na yung mga ordinaryong ginagawa ng mga ordinaryong tao, ang ginagawa ng mga tao, kumakain, umiinom, at nag-aasawa, syempre para kumalat ang lahi nila. But, hindi nila alam na sa biglang isang iglap ay mangyayari ang sinabi ni Noe na hindi nila akalain. Siguro akala nila parang normal na ulan lang, di ba? Pero hindi nila akalain na mabilis na tataas yung tubig at magiging baha na kahit hanggang mga bundok ay kayang matabunan. 'Di ba? So, sa buhay din natin, parang reflection din yan na kung saan, syempre tayo bilang normal na tao, halimbawa, kumakain tayo, minom na tubig, or kung ano man iniinom mo, juice ba yan, or kung ano. Tapos, kagaya kami, nagtatrabaho dito, di ba? So, kung anong episode man daw na maabutan tayo ng muling pagbabalik ng ating Panginoong Yesus dito sa mundo para kunin ang mga makakasama sa kanya, sa kaharian nila ng ating Diyos Ama, is walang makakapigil. Kumbaga, all of a sudden, pwede kang kunin, pwede kang biglang mawala, di ba? Na kung saan, yun nga ang sinasabi, pag nangyari yun, iiwanan natin ang lahat ng mga inipon natin dito na kayamanan, pera man yan, bahay, lupa, kotse, alahas, maging itong physical nating katawan, hindi ito makakasama sa
mapupunta sa kaharian ng Diyos, kundi ang kukunin, ang lalabas lang dito ay ang Espiritu. Kumbaga, ang Espiritu natin, ito naman ay mula sa Diyos, kaya karapatan ng Diyos na ito ay kunin. Subalit, ayan, may isang babala para sa mga hindi naniwala, hindi nagtiwala at hindi tumanggap sa ating Panginoong Yesus bilang Diyos at tagapagligtas at hindi nagkaroon ng personal na relasyon sa ating Panginoong Yesus o sa ating Diyos na for sure magagaya dun sa mga nangyari sa mga hindi naniwala sa kay Noe at sa babala niya. So sa atin, 'di ba? Kaya nga 'di ba ang sinasabi ko at suggestion ko sa bawat isa, kung nakakapakinig kayo ng mga devotion video na ito, nakakapakinig kayo ng mga preaching, hangga't maaari nga hindi lang sa kada linggo or kapag may siba, kundi hangga't maaari araw-araw. Tapos marami namang way ngayon para magkaroon ka ng Bible. Kung wala ka talagang physical Bible na gamit-gamit, pwede ka naman mag-search sa Google. Meron dyan pwedeng Tagalog, English, o kung anong lingway ang naiintindihan mo para mas makilala mo ang ating Panginoong Yesus. Much better na ipine-prepare ko na recommendation sa bawat isa. Kung gusto nyo mag-aral ng salita ng Diyos, unahin nyo na sa New Testament kasi nandoon na ang gospel at nandoon na yung existence ng ating Panginoong Yesus. Kasi pag nagsimula ka pa sa Genesis ay baka dumating na ating Panginoong Yesus, di ka pa tapos dahil sa mga nangyari ng mga panahon na yon. Pag gusto mo naman ng mga short term na mga explanation tungkol sa mga story sa Bible, like alimbawa tungkol kay David and Goliath, ayan, kay Noe at sa baha, sino pa ba, sa Sodoma at Gomora, ayan, halos lahat ng mga istorya sa Bible ay meron ng video sa YouTube para mas lalo mas maintindihan mo yung mga explanation at kumbaga parang shortcut para hindi ka na sobrang mahirapan pa pagbabasa ng Bible. Pero syempre, ikaw ang mag-a-analyze sa sarili mo kung ano yung mensahe na ipinababatid sa atin ng iyong mga napapanood, di ba? Alam ko kasi karamihan ngayon, sobrang hilig manood ng mga Korean novela, yan, kung saan lahat ng klaseng emosyon mararamdaman mo, kinikilig ka, tawag dito, umiiyak ka, nagagalit ka dun sa mga kontrabida, di ba? Pero mas may pinaka-importanteng aral o istorya na dapat nating mapanood o mabasa at yan ay ang istorya tungkol sa ating Panginoong Yesus, na kung saan pag mas lalong lumalim yung relasyon mo sa ating Panginoong Yesus is talo pa niya lahat ng mga Korean novela o mga palabas na kinahuhumalingan mo. O kaya kung mahilig ka sa mga games, di ba? Yan ang mas mabuting pagtuunan mo ng oras at atensyon kasi para mas mapalalim nga. Kung halimbawa, bago ka palang tumanggap sa ating Panginoong Yesus bilang Diyos at tagapagligtas, yung sa pamamagitan ng panonood mo or pakikinig ng mga preaching is mas lalong, ay, ganun pala, parang mas madadagdagan ng karunungan ang iyong kaisipan tungkol sa ating Panginoong Yesus at kung ano pa yung mga nagawa niya. Yung kumbaga, wag lang tayong masiyahan na, ay pag tinanong kalwa, kilala mo ba si Jesus? Si Jesus, siya yung anak ng ating Diyos Ama na ipinako sa krus, namatay, inilibing, at nasa langit na ngayon. Ayan, na tinitingnan tayo kung ano mga ginagawa natin. Di ba? Mas maganda na makikita mo yung mga deeper stories about sa ating Panginoong Yesus tsaka kung ano mga ginawa niya para mapalaya tayo mula sa, ayan, unang-una sa 10 Commandments noon at sa mga iba pang mga commands na nakalagay sa sa Old Testament na kung saan ay tinupad na ng ating Panginoong Yesus at mas pinaigsi niya ngayon. Ang kumbaga, ang greatest commandment na ngayon ay love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. And yung ikalawa ay love your neighbor or ang iyong kapwa as you love yourself. So, kapag sa mga bagay na gagawin natin, di ba, iisipin natin na matutuwa ba ang Diyos kapag ginawa ko to, or makakabuti ba to sa kapwa ko, o nagpapakita ba tong gagawin ko ng pag-ibig o pagmamahal sa aking kapwa. Kasi
Yun din yung pinakita sa atin ng ating Panginoong Diyos na sa sobrang pagmamahal niya sa atin kahit hindi pa tayo humihingi ng tawad sa ating mga kasalanan, ang ginawa niya, pinadala na niya ang kanyang anak na si Jesus para tubusin tayong lahat sa kasalanan natin. Kasi kahit sino sa atin, walang may kakayang makagawa ng kagaya ng kayang magawa ni Jesus. Kumbaga naawa ang Diyos sa panahon kasi noon sa lumang tipan, 'di ba? Napakaraming kailangang patayin na hayop kasi kada makakagawa ka ng kasalanan. Di kagaya sa panahon ngayon kapag makagawa ka ng kasalanan is mag-pray ka lang kay God, ask for forgiveness at ang Diyos naman ay nakahanda na patawarin ka. At syempre, kung halimbawa nagkamali ka na o nagkasala ka na dun, huwag mo nang ulit-ulitin pa yung nagawa mong pagkakasala, di ba? Kumbaga, sa second time around or kapag inihingi mo na yun ng tawad, is gagawin mo na kung ano yung tama or kung ano yung mabuti at nakakalugod sa harapan ng ating Diyos para maging masaya siya, di ba? Kapag masaya ang Diyos, masaya din yung magiging flow ng buhay natin, di ba? Kapag malungkot ang Diyos kasi alam mong nakakalungkot talaga para sa Diyos yung ginagawa mo, di ba? Siyempre, parang malungkot, takot ang buhay mo, tas guilty ka, di ba? Pero ang Panginoong Diyos at Panginoong Yesus, pinalaya tayo dyan na kumbaga, ang lahat ng kasalanan na nagawa noon at ngayon at sa mga future pa na magagawa ay kasama na sa tinubos ng ating Panginoong Yesus. Ngunit ang pinaka-importante sa lahat ay tanggapin natin ang ating Panginoong Yesus bilang Diyos at tagapagligtas upang matamasa natin ang mapayapang buhay na kahit may mga problema man pero still payapa ka and kampante ka because alam mo na tinubos ka ng ating Panginoong Yesus sa ating mga kasalanan. So hanggang dyan na lamang po and abangan po ulit natin ang susunod na magiging devotion bukas. Don't forget na at tayo po ay mag-closing prayer. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli nagpapasalamat po kami, Panginoon, na bagamat maigsi, Panginoon, ang mga paliwanag, Panginoon, ay hayaan po ang bawat isa na magkaroon ng sariling pag-aaral, Panginoon, upang matuklasan nila kung ano ba ang nangyari noong panahon ni Noe, Panginoon, at upang mas maging marunong, Panginoon, o maging handa para sa susunod na pagbabalik ng inyong anak na si Jesus sapagkat hindi namin masasabi, Panginoon, kung anong petsa, anong oras o anong araw ito, Panginoon. Basta nagtitiwala po kami na dahil sa pagtanggap namin sa inyong anak na si Jesus, Panginoon, at pagbubulay-bulay ng inyong mga salita upang mas lalo pang maging maalab, Panginoon, ang aming relasyon sa inyo, Panginoon. At kung sakali man na biglaan, magiging pagdating ng Panginoong Yesus ay nakahanda na kami. At alam namin na kami ay makakasama sa inyong kaharian dyan sa langit upang maging masaya, nakapiling kayo at nagpupuri at nagpapasalamat sa inyong dakilang ginawa sa aming buhay na ipinahiram dito sa mundo, Panginoon. Muli, Panginoon, dalangin po namin na ang lahat ng mga greatest desire, Panginoon, at panalangin ng bawat isa, Panginoon, na alam niyo makakabuti para sa bawat isa sa amin ay alam namin ipagkakaloob niyo sa aming Panginoon upang makatulong din na makapagpahayag, makatulong sa aming kapwa sa iba't ibang mga pamamaraan. At muli, binabalik po namin na lahat ng papuri at pasasalamat sa tayong pangalan ng bugtong anak na si Jesus. Amen. Good night po sa lahat. God bless.